Rumaragas ang pagpapala po sa atin lahat. Para sa ating pangaraw-araw na talata, tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 25 sa versikulo 17 hanggang versikulo 22. Gagawa ka ng luklukan ng awa na yari sa lantay na ginto. Ang haba nito ay 45 pulgada at 27 naman ang luwang. Lalagyan mo ng 2 kerubing ginto ang 2 dulo nito. Tig-isa sa magkabilang dulo. Ihinang ang mga kerubing upang ito at ang luklukan ng awa ay parang iisa. Gawin mong magkaharap ang 2 kerubin na parehong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak na parang nilulukuban ang luklukan ng awa. Ilalagay mo ito sa ibabaw ng kaban na kinalalagyan ng 2 tapyas na bato ng katautosang ibibigay ko sa iyo. Doon kita tatagpuin sa luklukan ng awa sa pagitan ng 2 kerubin. Doon ko ibibigay sa iyo ang kautusan ko sa mga Israelita. So, ang passage nito ay tungkol doon sa luklukan ng awa. Ito yung nakalagay doon sa kaban ng tipal. So, in other words, pangtakip to. So, baka sabihin na naman ng iba, ay idolatry yan kasi revolto, kasi pinapagawa ng kerubin. So, mali po kayo. Kasi nga, ang purpose noon ay nandun sa verse 22, di ba? Doon kakatagpuin ni Lord yung mga Israelites. Or si Moses, doon kakatagpuin ni Lord si Moses. Doon sa pagitan ng mga kerubin. So, nung panahon na yun ni Moses, literal na luklukan ng awa ang pinapagawa. Pero sa panahon natin ngayon, ano na siya? Ano na nga ba? Kung yung kaba ng tipan ay ang puso mo, yan na naman na luklukan ng awa ay yung nakikita ng tao. Kung paano tayo namumuhay sa araw-araw. Kung paano tayo nagiging ambassador ni Jesus. Diba? Sa pamamagitan ng ating pamumuhay. So, yan ang equivalent ngayon ng luklukan ng awa. Kasi, after all, kung talagang nasa sayo si Jesus, sinusunod mo ang kanyang mga tuntunin at ginagawa ang kanyang batas, yung godly fear, ang pagkatakot sa Diyos ay nandyan sa iyo. So, makikita yan sa pamumuhay mo. Diba?